syempre hindi natin may aalis sa isip yun, oh, pastor na sila, may mga ganito pa ano po. Although sa mata ng Panginoon, lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, tayo naman ay pare-parehas po sa kanyang harapan at may kanya-kanyang mga pagsubok at mga nararanasan pa rin mga bagay sa buhay po natin. Ang mahalaga po, alam natin na all things work together for good. Purihin po ang Panginoon at ngayon nga po ay gabi ng parangal para sa mga pastor. In fact, narito po kami sa Tagaytay. Meron kaming mahigit 100, mga 130 plus na mga pastors and pastors' wives dito na amin pong itinirit po sila dito. And 3 days, 2 nights po. And this is our second night dito sa Tagaytay City. At po yun, all expense paid po. And sa biyaya ng Panginoon ay yung mga ganitong pagkakataon ay nagiging dahilan upang ang mga pastor ay magpatuloy na po. Sandali lang po, may kumakatok sa kwarto. Yan. So, purihin po ang Panginoon at kaya po tingnan natin ano po yung patotoo po ni Pastora Jesus at ni Pastor Rodel ay talagang nakakatuwa na atin pong laging nauunawa ng Diyos ay kasama natin at ito'y nagiging dahilan upang tayo magpatuloy. Ano nga ba yung mga sikreto at ano nga ba yung kumbaga sabi nga, what keeps a pastor going? Sa biyaya po ng Panginoon, ang inyong pong lingkod ay mahigit 30 taon na nagpapastor. At salamat sa Panginoon, mayroon tayong mga pagsubok, mayroon din mga problema, may mga pagbaksak, ano po. Pero salamat po na mula po noon nang makakilala ako sa Panginoon noong 1981, siguro mga 12 years old ako noon, na-inlove na po talaga ako sa Diyos at sa kanyang mga tao, ano po, God and His people. And salamat sa Panginoon na sa kanyang habag at biyaya ay patuloy tayong ginagamit ng ating Panginoon. So, personally ko pong paborito itong ibabahagi ko na mula po sa aklat ng Pilipos. Alam po natin na si Pablo, nang sulatin niya ito, ay naandun siya sa pitan. At hindi po kung yung mga jail ngayon na napupuntahan natin at yung iba siguro na meron ding ministeryo sa kulungan, masasabi po natin na hindi malayo yung ganong sitwasyon ni Pablo. Maaring sina Pablo maluag nga ang kalalagayan pero ito'y dungeon. Masa-masa, medyo lupa, malamig, nandun ang mga daga. Ano po? Subalit yung tema ng Pilipos, nung sinulat niya, na letter to the Philippians ay ang pinaka-tema po nito ay rejoicing o yung kagalakan. Kaya matatapos na po ang buhay ni Pablo, he was in prison at ang sabi niya he was about to be offered at sabi niya it's good kung manatili siya dito at gayon din naman kinapapanabikan din naman niya na siya ay umuwi na sa Panginoon. Ano po? And yet, sa mga panahong ito, ay nandun pa rin yung katuwaan ni Pablo. In fact, mababasa rin natin na sinasabi ni Pablo na kahit nasa uling bahagi niya siya ng yugto ng kanyang buhay at pagmiministeryo sa Panginoon, ay sinasabi pa rin niya na kahit kailan hindi ko inisip na natapos ko na. At ang iisa lang na nariyunin niya is patuloy na abutin ang ipinaaabot ng ating Panginoon. Alam niyo po, mahalaga yung perspective na ganun At ayan po ang isa sa mga makikita natin na bakit nagpapatuloy si Pablo at bakit tayo na mga manggagawa ng Panginoon, kamanggagawa ng ating Diyos ay nagpapatuloy. Si John Stephen Aquari ay isa pong marathon runner. And he was sent by his country, yung Tanzania. Taga-Tanzania po siya. Noong 1968, Mexico Olympics. At sikat na sikat po siya, hindi dahil sa husay niya. In fact,
sadyang, kumbaga sa iba, nakakahiya yung nangyari sa kanya. Bakit po? Hindi lang siya huli, hindi lang siya kulelat doon sa lahat ng mga tumakbo, kundi halos yung stadium po during that time na kung saan nandun yung finish line, kalimitan, isang ikot na lang doon, tapos yun na, ano po, marathon ng Olympics. Halos wala na pong tao nung siya ay dumating doon sa stadium, ano po. At pagkatapos na siya ay makapahinga ng konti, he was interviewed. At ang sabi, bakit itinuloy mo pa? Yan, yung pagtakbo. Bakit itinuloy mo pa? Kita mo naman na ikaw ay huling-huli na at wala na halos tao dito na sa mga manonood. Siguro naghihintay na lang yung mga kababayan niya o baka sa hiya, pati yung mga kababayan niya ay umalis na. Ano po. Pero nandun yung nag-interview. At sabi niya po, hindi ako ipinadala ng aking bansa dito sa Olympics para magsimula. Ipinadala ako, I was sent by my nation to finish the race. I was sent by my nation to finish the race. Hindi daw siya naglakbay ng milya-milya, libo-libong milya para lang simulan yung pagtakbo, kundi para tapusin yung pagtakbo. And praise God, yung goal niya yon ay naganap niya. Ano man ang nangyari, dead last man siya, at least yung goal niya ng pagroon sa Mexico Olympics ay naganap. Mga kapatid, kailangan po natin magpatuloy. Ang atin pong paglilingkod ay hindi 100 meter sprint, hindi 200 meter dash, kundi it is a marathon. Ano po? Ito po ay patatagan. So, kinakailangan po na bilang isang pastor at yung mga nagnanais maging pastor o yung mga kahit ayaw pero halata niyong tinatawag kayo bilang pastor, mahalaga po na maunawaan natin. Sabi nga po, by the grace of God, si Pastor Nilo po ay nagpapastor na po ng mahigit na 30 taon. At siguro po ay meron din tayong, yung pagkaalam pa lang yon ay makaroon tayo kung meron man tayong mga struggles, hindi man kasing bigat ng mag-asawang pastor na narinig po natin, Pastor Ruden, ano po, tayong lahat po, kahit na mga mananampalataya, kung hindi pa man tumutugon sa pagpapastor ay magkaroon ng encouragement patungkol po sa ating gawain sa Panginoon. Una, nais kong bigyan ng pansin natin ng pansin yung sinasabi po sa Pilipos 4. Ano po, mula po talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata ay ating pong pag-uusapan. It is a general exhortation ni Pablo sa mga kapatiran. Ano po? Nagsimula yung verse 1. Sabi niya, therefore, kaya nga mga minamahal at yan, pinananabikan kong mga kapatid. Sa ibang version, brothers and sisters. Therefore, my beloved, and long for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. Yan. Ginagamit po ni Pablo yung mga endearing na mga salita, beloved, minamahal, ano po. Siguro pag narinig natin to, naisip natin siguro ang babait ng mga miyembro ni Pablo doon sa Pilipos, ang babait ng mga brothers and sisters doon. Pero hindi po, maya-maya lang, may makikita nyo, may nag-aaway pala doon. Merong hindi nagkakaintindihan. Pero una, tingnan po natin, bakit po ganon ang pananaw ni Pablo? So unang-unang kailangan po natin upang manatili tayo sa paglilingkod, yung perspective natin. Ano po? Kailangan meron tayong tamang pananaw, hindi lamang sa ating ministeryo o sa paglilingkod natin mga kapastor, kundi pananaw sa mga kapatid natin sa ating Panginoon. Ano po? And ano po yung pananaw ni Pablo? Sabi ko nga, maniniwala ba kayo na lahat mababait yung mga kapatiran doon? Yan. Pero nakita niyo po, iba yung pananaw ni Pablo. Sabi ni Pablo, pinananabikan, beloved, minamahal. Alam niyo po, ang maganda sa pagpapastor, sa tingin ko maganda to ha. Minsan sabihin ng iba, wala tayong magagawa.
dapat mahalin lahat. Ano po, dapat ibigin lahat. Dapat panabikan ng lahat. Ano po? Pero sa tunay na buhay o sa ating mga karanasan, may mga tao talagang hindi ka panapanabik. At may mga taong hindi ka ibig-ibig at wag na po tayong lumayo. Minsan tayo yon. Sa harap ng Diyos tayo yon. But you see, as a pastor, as an apostle, iba yung pananaw ni Pablo sa mga kapatid. Beloved, long for, pinananabikan. Yan. Pastor, pagka ang tingin natin sa mga kapatid, hindi na natin kayang mahalin, naku po, wag po, magsisimp tayo siguro. At manalangin tayo ng higit pa. Kung ang ating mga kapatid ay hindi na natin pinananabikan, kailangan din po magsiyasat na din tayo. Hindi ko sinasabing, yung iba kasi, tao lang, pero hindi po eh. No po? And paano po mapabago yung pananaw natin na meron tayong tendency na sana hindi na umating si ganito. Sana wala na yung elder na maraming nasisilip sa church. Sana yung mga deacons. Ano po? Well, we should ask God to renew our mind and to change the perspective kung paano natin tingnan ang mga kapatid. And how is that? Dapat din po natin makita na hindi tayo laging kapanapanabik sa mata ng Panginoon. Na hindi rin tayo laging kaibig-ibig sa harap ng Panginoon. And yet, God chose to love us. Amen? Kaya nga po, napakahalaga po nung mabago yung pananaw natin. Sabi ko nga, sa napakaraming bagay, binago na tayo ng Panginoon. Pero in particular, if we want to keep on serving God, if we want to keep on serving God through His people, kailangan po, sabi ni Pablo, yung mga kapatiran, kapanapanabik ang tingin natin. Kaya, sana naman po, kung meron mang hindi dito pa mga pastor, matatanong din naman natin, ako kaya ay kapanapanabik ka kay pastor? Ako kaya pag nakita ni pastor, baka puro ako reklamo sa kanya? Or ano? Ako kaya ay kaibig-ibig? Ayan. Ano po? So, dapat mutual. There are efforts sa mga members, sa mga kapatiran, kung hindi pa tayo pastor o mga manggagawa o leaders, dapat din man may effort tayo na somebody, dapat ako bilang membro ay kaibig-ibig din naman. At bilang membro ay kapanapanabik din naman. Ano? Ayan. Malalaman niyo yan pagka, wag niyo sasadyain na baka testingin niyo si pastor at absent kayo. Ano po, para titingnan niyo kung alam ni pastor kung kayo ay absent o hindi. Naku, napakahirap po nun. Imagine kung meron 50 miyembro lang at lalo kung 100 pa, kung lahat ay magpapa-miss. Ano po? Ayan. So yun po, mga kamanggagawang pastor. At ito po nakita ko, natutuwa po ako. Ako po yung naging sa biyaya ng Panginoon, naging school principal and administrator. And praise God po, may makukulit, may mga nung high school na, meron dyan anak ng general, nagdadala ng baril sa school, ano po, naka-enduro. Imagine, high school lang ito, high school student, second year high school. Ano po. Tapos, hindi lahat talaga ganoon. At huwag na lumayo misa sa mga anak natin. Pero mahalaga po, baguhin natin ang pananaw. Gayahin natin si Pablo. In general, ang tingin ni Pablo sa mga kapatid, someone beloved, who is beloved, someone na kamahal-mahal, someone na kapanapanabik. Makulit talaga, pastor sumasakit ang ulo ko sa mga to Pero alam niyo po, the more reason. And yung second point dito sa verse 1, makita niyo po kung bakit ganon. Ano pa ang turing ni Pablo? Ang turing ni Pablo sa mga miyembro, source of joy and source ng crown. Po, kaya sabi po ni Pablo, therefore my beloved, Philippians 4:1 po, therefore my beloved and long for brethren, brothers and sisters, my joy and crown. Sa ibang version, my joy and my crown. Wow! So, we have yung pong perspective. Mahalaga yan sa pagpapatuloy, yung tamang perspective. And then yung award and rewards. Ano po? Dapat po, yung mga pastor ay, sabi nga ni kanina nung speaker namin po dito, si
yung si ARCAD Director General, ano po, na si Belica, ano po, Jeremiah Belica, attorney po siya, anak ni Butch Belica po, kasama namin to sa YMCA at sa OPARA, under President Duterte noon, ay sabi niya, we must have something to look up to. At hindi lang mga pastor, dapat mabalik natin sa isip, hindi lang yung, kung ipaparaphrase ko po ang sinasabi niya ay sa pagkaunawa ko, hindi lang yung mga material na bagay, kasi po ngayon, pagandahan ng kotse, palakihan ng church, paramihan ng miyembro. Well, yan ang good kung ibigay yan sa atin ng Panginoon as awards and rewards sa atin. Pero sabi niya po, dapat merong pa tayong higit na tinitingnan na reward. Yung appreciation sa atin ng Panginoon. Pastor Randy, I'm talking about award. Randy, ano po, alam ko, nagnonood po kayo. So yung award sa atin ng Panginoon, nilook forward natin yon. At yung source ng joy, which is, I call the present reward ng Panginoon sa atin. Bakit po? Ito yung sa mga, sabihin na natin, mga mababait na miyembro. Maalalahanin, yung kahit hindi pastor's appreciation, na-appreciate tayo. Yung nagbibigay ng note kahit walang okasyon. Yung nakakapag-invite na tayo mag-inasal kahit hindi unnirized. Ano po? Pero yan po, my joy, ang sabi ni Pablo, my joy and my crown. The second reward is yung crown, which I call future award o future reward sa atin ng Panginoon. Yung ginamit na reward po dito is hindi yung corona, yung Stephanos, yung crown, na not referring to the crown ng mga kings dito sa lupa, kundi ito po isang crown na ang Diyos ang magbibigay sa akin. That's why I call it yung future award sa atin ng Panginoon, future reward sa atin ng Panginoon. At saan magbubuhat yun? Doon sa mga miyembro natin. Ano po? Yung sa mga miyembro po natin na hindi laging katuwa-tuwa. Meron ka ba na, Bishop Robert? Hindi, miyembro na hindi laging nakakatawa. Iyan, may kasapon. Iyan, hindi mawawala yung sabi ni Bishop. Hindi tayo nakakapamili ng miyembro kasi mga kamanggagawa. Pero ang sagot naman ng mga miyembro, hindi rin naman kami nakapamili ng pastor. so the feeling is mutual. So award, we have the perspective, tamang pananaw, and then award. We look forward dun sa ibibigay sa atin ng Panginoon. At sige lang, kuminsan, nagkukulang pa rin tayo, ano po, doon sa mga material na bagay, pero kahit kailan, yung appreciation sa atin ng Panginoon ay hindi magkukulang. Ano po? So, yun po. Maganda yung habang naglilingkod tayo, while the motivation is not the awards na ibibigay sa atin ng Panginoon, pero di ba, ang sarap din namang laging maalala, ay nagtitiis ako, pero ang pagtitiis nito, pagpapalain ako ng Panginoon. Amen? And when we look forward to that, nagtutumibay tayo. Ano po? And that brings us to the third thing na dapat po natin gawin. Sabi ni Pablo, para po tayo ay magpatuloy. Ano po? Sabi niya, my joy and my crown. And then, sabi doon sa sumunod na bahagi ng verse 1, so, stand fast in the Lord, beloved. So, perspective, award, and then yung steadfast spirit. Okay? Yung steadfastness, kailangan yung katatagan. Kasi nga po, hindi 100-meter dash ang takbuhin. Hindi pagkatapos ng 5 taon, 10 taon, tapos ng pagpapastor. It is a lifetime commitment. It is a marathon, agony, yung ginamit pong salita. And when we say agony, talagang naandun yung word na English na agonize. Ano po? So, we have to be steadfast, sabi ni Pablo. Therefore, my beloved and longed for, brethren, my joy and my crown, so stand fast in the Lord. Para po tayo ay manatili sa paglilingkod, dapat po
tayo ay maging matatag. Ano po? And paano magiging matatag? Yung pong chapter 4 verse 1, ang reference nito kung titingnan natin ay nando sa chapter 3 verse 21 ng Philippians na sinasabi ni Christ may resurrection o sinasabi ni Pablo merong resurrection. Ano po? At dahil si Jesus ay na-resurrect, tayo rin ay mare-resurrect. Kwento pa kanina ni Director, alam niyo po si Director na sinasabi namin si Jeremiah Belica, dahil sila po ay nasa anti-red tape. Marami po silang pinakulong, marami silang kinasuhan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno dahil dito ang dami ng death threat. At nung siya ini-interview minsan ng media, sabi niya, Director, hindi ba kayo natatakot na sa mga death threats? Bigla daw po siya nakasagot na, ba't naman ako matatakot? Ako'y pastor. At dahil, kasi pastor din po siya. At dahil ako'y pastor, kahit ako'y mamatay, ako'y muling bubuhayin ng Diyos. Yan. Kaya siguro, yun din po ang nasa isip ni Pablo. Bakit sa kabila ng nakakulong, sa kabila ng matanda na siya, sa kabila ng mga bagay nito, sabi niya, nagtutumibay ako sa Panginoon. At yun din ang exhortation niya. Why? Because ang reference niya po, isang araw kahit tayo mamatay, bubuhayin tayong muli ng ating Panginoon. And so, stand fast in the Lord. Ano po? Maging matatag tayo. Sa unang Korinto 15:58, sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians 15:58, ano sabi niya po doon? Be steadfast, immovable, ano po? Always abounding in the works of the Lord. Laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Paano lagi sumagana sa gawain ng Panginoon? Maging matatag, maging matyaga. Kung hindi po matututo ng katyagaan ng isang mananampalataya, much more ang isang pastor, bibitaw po talaga. Kasi po, minsan, pagka naisip ng pastor, I am privileged, I am entitled, pag dumating yung mga pagsubok, dumating yung mga problema na matitindi, lagi kong naaalala yung patotoo ng ating mag-asawang pastor. Ano po? Pag dumating na yun at feeling entitled yung pastor, hindi yan magtatagal sa gawain. Bibitaw na yun. Ano po? Pero salamat. The gifts and calling of God are irrevocable. Ang pagtawag daw ng Diyos, ang calling ng Diyos ay walang pagsisisi. Po, kahit pa siguro po mabuhay muli, pipiliin ko pa rin ang magpastor. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. Yung steadfast spirit, yung steadfastness. Ano po? So what do we have? Yung perspective, yung award, yung steadfast spirit. Kailangan po natin yan para tayo po ay manatili sapagkat totoong maraming mga pagsubok na dinadanas ang mga pastor. Ang mabigat po niyan ay yung kami nagpapalakas sa iba pero nangihina din kami. Kami nagsasabing magpatuloy ka sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon pero gusto na namin minsang umayaw. Ano po? Ang matindi nun, walang ibang masasabihan, pag minsan si Mrs. lang, pero hindi naman sana, at least yung wife ko po hindi. Pero pag pinagsabihan si Mrs. ang isasagot pa, sinasabi ko na sa'yo, siguraduhin mo kung tinawag ka nga ng Panginoon. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magpastor. At marami tayong anak. Ayan, ano po. Pero po rin po ang Panginoon, salamat na lamang at hindi kalahi ni Job ang ating mga napangasawa, pastor. Pastor Randy, ano po? Binata pa ba si Pastor Randy? Ayan. Yung asawa kasi ni Job, sabi, sumpain mo na ang Diyos at nang ikaw ay mamatay na. Ano po? Biro nyo, nawala na lahat. Mga kaibigan niya, tinalikuran siya, mga anak namatay. Tapos ang natira yung asawa. Buti na lang, Pastor Randy, ang asawa natin, hindi magsasabi, wag ka na magpasabi ko na sa'yo, wag kang magpapastor eh. Ayan. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. So, perspective, award, steadfastness. And then, mahalaga rin po, ito yung susunod. Sabi ni Pablo,
sa talatang 2. Talatang 2 pa lang po tayo. Sabi po rito, I implore Euodia and I implore Syntyche. Ang hirap ispelengin ng mga at banggitin ng pangalan ng dalawang babae ito. Kaya siguro palaaway no? Ano ba? Sinasabi po, to be of the same mind. It seems may hindi pag pinagkakasundo nitong si Euodia at itong si Syntyche. Ano po? Sila yung source ng away dun sa church. Sabi nung isang commentary, ano po? Pero sabi niya, instead of taking sides or trying to solve their problem, away lang gusto nila. Parang normal sa church, may mga ganyan. Pero sabi ni Pablo, ano po, pag-ayusin niyo po sila. And then, mapapansin niyo, may mga pangalan pa si Pablong binanggit sa bandang 3, binanggit niya si Clement, ano po, binanggit niya yung iba pang mga kapatiran, ano po, at sa mapapansin niyo sa mga sulat ni Pablo, hindi lang po dito sa Pilipos, kahit saan siya sumulat, may mga binabanggit siyang pangalan. Ito mahalaga. Bagong perspective. Award na ating inintay. Steadfast spirit. Mahalaga rin mga pastor, para po tayo magtagal sa paglilingkod, surround ourselves with the right team. Yan. Hindi ibig sabihin ng right team, you'll get yung sa tingin ng mga tao sa standard ng mundo ay best, magagaling. Hindi po. Dapat yung team, tama. Pag may nagkaagalit, pagbatiin. So, teachable yung mga miyembro na to. You surround yourself with the right team. Kita niyo po ang Panginoon. Ano po? 12 lang pinili niya. Ang isa pa doon si Judas. Ano po? Pero at least, lahat ng mga ito ay natuturuan ng Panginoon na meron lang kahinaan na ginawa na matindi. At ito din naman si Pedro ay meron din kahinaan. But the point here is, eventually dapat po yung mga tao na ipinapaligid mo as a team sa iyo po ay yung mga mapagkakatiwalaan. Kaya nga, later on sa church, itinuro na ni Pablo, dapat yung mga diakono ganito. Dapat yung obispo, yung bishop o yung elder ng church ganito. Sa Timothy, meron mga binigay po ng mga at Titus, meron pong binigay ng mga qualifications ng mga tao. Mga pastoral, mahalaga po to. How many times that we have heard yung mga kwentong inalagaan ko, dinisciple ko, tinuruan ko, nung nagbakasyon ako, wala na akong iglesyang babalikan dahil nakodeta na si pastor. Yan. Nako, yan po yung problema namin sa Qatar, sa UAE, nung before kami po ay magdala nung TMA natin na yung iba po nakaalam yung TMA. Merong mga pastor na gustong umuwi, hindi makauwi ng Pilipinas. Kasi pagbalik nila ng Saudi o kaya ng Qatar o UAE, wala na yung church nila. O hindi man, iisa yung church na iniwan, pagbalik 5 na. Kasi pinagati-hatian na ng 5 elders. Ayan. Na po, nakakangiti lang tayo pero masakit po sa pastor yon. Meron nyo, hindi makauwi ng Pilipinas dahil sa takot na ganon. Kaya po, mga pastor, lagi na yung sinasabi, laging napakadaling maglagay ng tao sa posisyon, pero mahirap mag-alis. So you choose your team. Choose your team. Kita nyo po, sabi ni lahat ito, may mga ginagawa, ano po, at ang utos ni Pablo sa kanila, ano po, yung magkaroon ng iisang kaisipan. Kaya kung bago-bago pa po tayong pastor, ipag-pray nating mabuti sa Panginoon yung mga gagamitin ng Lord na katulong natin. Dapat, ang susunod po, sabi ni Pablo, I implore you, Dia, and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yan. Same mind in the Lord. At kung titingnan natin sa buhay ni Pablo, doon sa aklat din ng Pilipos, anong sasabi niya po? Magkaroon tayo ng kaisipan. At ano yung kaisipan na yan? Kaisipan na kagaya ni Kristo. So, one-mindedness. Sabi ni Pablo,
this one thing I do. Yan. Tayo po mga pastor, dapat huwag tayong masyadong ma-sidetrack sa ibang mga bagay. If we are not called sa politics, don't go sa politics. Ano po? Kita nyo, kanina rin, mapansin nyo sa Kongreso, ang yaman-yaman na ng pastor. Pero eto ngayon, binebengga siya sa mga yaman ng kanilang church at sa mga binabanatan niya yung mga politiko, siya ngayon ang binabanatan din. Ano po? Kung di nyo yan tinawag ng Panginoon. Ako po, it is my childhood dream to be an engineer. Pero dahil high school pa lang, alam ko na magpapastor ako. May calling po ako, alam ko na yon. Kahit ayaw ko. Kaya third year civil engineering student, magpo-fourth year na po at medyo siguro sa dunong din ng Panginoon at biyaya ng Panginoon ay pwede naman. Kaya lang, dahil I have one thing in mind and that is to pursue kung ano yung ipinaaabot sa akin. Kaya maraming distractions and marami pong mga pwedeng ihain sa mga pastor na ganito. Lumaki po ako umidad po akong sa pagpapastor. Talagang Lord, sabi ko, kung gusto mo ako mag-business, magbi-business ako. Pero kung hindi, magsusupply ka sa pangangailangan ko ng pamilya ko at ng mga anak ko. Yun po. Yun po. Hindi po masama ang pastor kung nagbi-business. Hindi masama kung may engineer na pastor. Kung merong, pero lahat ng bagay niyan dapat po nakatuon doon sa kung ano ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo dito rin sa Pilipos, this one thing in mind. Po, mahirap po mga pastor yung mag-alaga lang ng tupa. Mahirap po yung mag-pray lagi, para sa mga miyembro. Kung sasamahan pa natin to, sabi nga parang juggler tayo, napakaraming bola sa ating mga kamay, tayo mapapagod. Hindi tayo makapagpatuloy. So learn to say no and focus sa kung ano po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Pag hindi para sa atin, huwag po nating pakialaman, huwag po nating gawin. Tamang perspective, award, mag-look forward tayo doon. Steadfast spirit, maging matatag tayo. Surround ourselves ng tamang team, that's letter T. And then yung one-mindedness. Hindi lang yung pagkakaisa, dapat we pursue. Si Pablo, i-pursue. Sino ba itong sisintigan? Si Euodia. Hindi ito lang natin siguro nabasa ang mga pangalan ng mga to, pero meron siyang espiritu nung unity si Pablo. Iniisip ni Pablo, dapat nagkakaisa itong mga tao na ito. Bakit? Sabi niya po, sayang naman, kasi I urge you also through companion. Yan yung team, true companion. Help these women who labored with me in the gospel. Hindi sinabi ni Pablo, magugulo yung dalawang yan, pabayaan nyo na. And that brings us to the last part ng short message na to. For the pastors to keep them going, kailangan po nila ito. What is that? Yung you recognize yung ginagawa ng iba. And with them, you rejoice. Ano po? You recognize yung ginagawa ng iba. You recognize yung talent, yung giftings ng iba doon sa church. Ano po? O doon sa grupo na pinangungunahan natin. And we rejoice with them. Sabi ni Pablo, kita nyo doon sa verse 3, ipinamani ko. Ano po? Yung true companion, sabi niya, tulungan nyo ang dalawang babae nito na gumagawa kasama ko doon sa gospel. With Clement also, may binanggit na naman pangalan, and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Chapter 4, verse 3 ng Philippians. Kita nyo po, may mga pangalan si Pablo, may mga name recall siya. Kung sino yung mga mahalaga. At dito sa huling bahagi ng Pilipos, sabi niya,
si John Mark, papuntahin mo rito sa akin. Sino ba si John Mark? Ito yung nang umalis sa kanya. Ito yung naging dahilan para maghiwalay sila ni Barnabas. Pero at the end ng life ni Paul, naalala si John Mark. Sabi niya, paparituhin mo siya sapagat siya'y pakipakinabang sa ministeryo. See, masarap po mga pastor na nare-recognize natin, it feels good na hindi lang ako nagkikare sa iba pang mga workers. Hindi lang ako nagkikare sa iba pang mga miyembro. May kasama po tayo dito. Sabi nga nung Chinese proverbs, if you want to walk fast, walk alone. But if you want to endure and walk ng mas mahaba, walk with somebody. Kailangan natin sa takbuhin ito, kailangan natin sa paglakad nito, may mga kasama tayo. And we keep that spirit of rejoicing. Kaya sabi po ni Pablo, sabi po ni Pablo sa talatang 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. What keeps us going? It is the joy of our salvation. Remember, si David, nang siya'y magsisi, nang siya'y magkasala at nagsisi na, one of the first prayer ni David was, restore unto me the joy of my salvation. We started sa verse 1, ng tingin ni Pablo, my joy and my crown. Napakahalaga po mga kapwa ko pastor. Napakahalaga po mga kapwa ko manggagawa sa vineyard ng Panginoon that we always rejoice. At napakaraming reason for us to rejoice. Kasama natin ang Panginoon, may mga kapatid tayo na kung sila yung mababait, sorry for the word na mababait, nagkukulang lang si pastor ng mga words to describe them. Yung mga masunurin, then they are our source of joy. And rejoice also dun sa mga medyo sakit ng ulo because they are our source of the crowns na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, purihin ng Panginoon, ano po? And what will be the outcome of this rejoicing? Yung sinasabi po, yung gentleness. Ibig sabihin ng gentleness ay yung makita sa buhay natin na tayo ay sober. Ibig sabihin, hindi tayo yung laging frantic, hindi tayo yung laging panic. Ano po? Kaya sabi doon sa verse 5, let your gentleness be known to all men. It is a conduct of life. Hindi lang yung pagiging mabait o hindi lang po yung magiging yung hindi ka rude, kundi it is a way of living, it is a way of life. At sabi po, let your gentleness be known to all men. Why? The Lord is at hand. Yan. And to end this, ano po, sabi ni Pablo dun sa talatang 6, let us all be prayerful. Paano daw makikita yung matidevelop sa atin yung rejoicing when we know that we are not anxious of anything. Sabi sa verse 6 ng Philippians 4, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Wow. Yung 1 Peter 5:7 ay, ang context po nito ay para sa mga elders of the church. At ito yung mga pastor na. Ito po, ang konteksto po nito. Ano po yung 1 Peter 5:7? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Mga kapwa ko po pastor, and sabi nga po, we will always fall short. Yung pinakamabait nating miyembro, yung pinakamasipag nating kamanggagawa, and even yung ating mga kapamilya, will always fall short of the appreciation na po pwedeng ibigay. But let this one thing
brings you joy in serving God. That you are fully appreciated by our Master. That we are fully appreciated by our God. Amen? So with that in mind po, I believe yung word na pastor, nakita natin, perspective, award, steadfastness, true companion or yung team, one-mindedness, and rejoicing spirit. Salamat po. At I thank God. I learned kay Sister Beverly na may appreciation ngayon ng mga pastor, and we thank God for those sisters and brothers in Christ na nagsiset ng panahon na ganito upang maparangalan. Sabi ko nga, yung gift sa akin ng mga nung sa church ng Sunday, isang taon na naman yung magbo-boost. Don't get me wrong, not the gifts, but the act of giving, and also yung gift na rin niya, na act of love, ay, naku, sipag na naman ng maraming mga pastor. Kaya kanina lang po, yung isa kong pastor dati doon sa Sariaya, hanggang ngayon naman pastor pa rin doon, sabi niya, pastor, sana ayaw po, sabi ko kay Mrs., wag na akong isama, ganun to, mamamahinga na lang kayo. Ngayon po, sabi niya, sana 1 linggo pala to, ang sarap-sarap. You know, yung mga ganung bagay na may nag-iisip para sa atin. And yes, thank you po, Sister Beverly, for the appreciation. Maraming salamat po. And sa aking mga kapwa-pastors, happy and blessed Appreciation Month. Pastors Appreciation Month to all of us. At sa amin po mga kapatid na joy and crown namin, salamat sa inyong mga buhay. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa laging pananalangin sa amin. Na-appreciate ko po yung nakikita ko yung pangalan ko nandun sa mahabang listahan ng mga dinadalangin. Thank you so much. God bless po, and shall we pray. Father, we thank you for your kindness, for your goodness, for your mercy and favor and grace. Salamat po for this calling. Salamat po na without repentance, irrevocable ang pagkatawag mo po sa amin. Yes, hindi po lagi kami nakakaranas ng magagandang bagay, pero salamat po na ipinapaunawa mo that everything ay pinahintulot mo lamang. And through thick and thin, Pakitext mo na si A. Father, you are with us. Sabi mo, Holy mag-iyak na Spirit, siya. na siya pong nagtuturo. Sabi kasi Bless 8:15. this group, bless these prayer warriors, and bless each and every pastor na kasama Oo. sa pangalan ng iyong anak, Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po.